Welcome back mga katropa, story time. Yung nangyari kanina sa isang malaking mall dito sa Cabanatuan na na-scam kami nung kaibigan ko dun sa gawaan ng mga phone. Pumunta kami dun mga anong oras ba no? 4 o'clock. Iniwan namin yung iPhone para i-bypass sa halagang 1,200. Tinutulungan ko lang na hindi sa aking cellphone yon, cellphone ng kaibigan ko. Ito nangyari. Kung bakit nung pagbaba namin ng escalator hinablot ako nung technician. Tapos sinisingil kami doon sa halaga ng serbisyo niya na hindi naman niya ginawa talaga. Ito yung nangyari. Sinabi niya na kapag ni-reset niya yung iPhone XR yon. Kapag ni-reset niya yung phone, tatanungin pa rin yung Apple ID. Yan, hindi na maalala nung kaibigan ko kasi bigay lang nung ate niya yon, yung iPhone XR. Kaya nga nag-alinlangan din ako, hindi ka ako tumabubuksan kahit yung i-reset. Kaya nga sa halaga 1,200, pumayag na kami na, i-verify ko pa dalawang ulit kay kuya, hindi na ako maalala yung Apple ID. Kung ibabay pa sa halaga 1,200, magagawa po ba? Oo daw, parang magiging bago daw yung device. Tapos kapag bukas na ganun, tatanungin na ng another Apple ID. Hindi na tatanungin yung luma. Ganun yung napag-usapan namin. So nanood na kami na malyari dun sa taas yung movie nga na yun. Nayari na. Alas, ano ba? Nag-umpisa kasi, dapat yari na yun, within 1 hour, yari na, dapat yari nang ma-bypass yung iPhone within 1 hour. Bumalik pa kami kasi bago kami manood nung magyari. Hindi pa niya yari. Nakita ko lang yung phone nung kaibigan ko nakasaksak sa MacBook. Tapos sabi pa nga namin bibilan na rin nung cord sa halagang 200 pesos. Magkano na? Ang babayaran do 1,200 do sa service fee, tapos 200 do sa cord, yung pang-charge. Hindi pa nila yari, nakasaksak pa. Ang nakatao kasi doon yung babae, medyo mabait naman. Sige, balikan nyo na lang, naalala ko naman yung mukha mo. Kasi magsasara yung mall 9 o'clock, mayayari naman yung movie mga around 8 o'clock. Kaya sabi naman ng lalaki, uuwi siya ng 7:30. Kaya ina-expect namin kapag balik namin doon, ala na yung lalaki. Kaya ngayon, nung pagbalik namin, nayari na yung nangyari na yung movie, bumaba na kami. Dumaan na kami doon sa, yung, hindi ko na babanggatin, malalaman nyo kasi kung saan eh. Dumaan na kami do sa cellphone repair shop. Hindi pa pala yari. Ngayon na sabing gano'n, hihingin pa raw yung Apple ID. Unang-una, nung kaya namin iniwan, kasi hindi na, di ba, tatanungin yung Apple ID na luma. Iba-bypass na niya sa halaga 1,200. Hindi pa pala niya nababypass, tapos iniwan na niya yung device. Umuwi na siya. Ngayon, nakikipag-communicate sa phone. Tapos sabi ko, binayaran ko na muna yung sa cord, 200 pesos. Tapos parang sabi ko nung ganun dun sa kaibigan ko, ibigay mo na yung 200 pang merienda ka ko or parang pakonsuelo dun sa yung para sa labor dong gumawa. Ngayon ay ayaw tanggapin, tapos nakikipag-communicate siya sa phone. Ayaw niya asan nakauwi na ba ako yung technician na yan? Ba't ayaw umarap dito? Sabi ng tindera, kayo na lang po mag-usap, sabing ganun, binibigay yung phone. Sabi ko, magmamadali yung kasama ko kasi hinahanap na nung magulang niya. Kinuha ko na yung phone, tinulungan ko yung kaibigan kasi medyo soft-spoken kasi yun eh. Alam kong meron ng nagaganap na pangi-scam dito eh. Kasi pinangakuan kami na iba-bypass pero hindi niya na-bypass. Sinisingil pa rin yung kabuuang halaga ng 1,200. Hindi niya rin binigay yung cord na binayaran namin ng 200 pesos. So, ang ginawa ko mabilis kasi yung kamay ko eh. Kinuha ko yung 200 pesos doon sa cord kasi hindi naman niya binigay. Ang iniwan ko yung 200 na binigay ng kaibigan ko pakonsuelo nung labor na kasi kinonect niya lang naman sa iTunes yung nakita ko eh. Pero hindi nga namin sure kung sabi nga nung kaibigan nung kayo kapatid ko dito. Dapat binantayan niyo kasi baka kinuha-kuha na yung mga piyesa nun. iPhone XR yung pinapabypass nga na yun, hindi nga ma-open. Ngayon, tinatanong na naman yung Apple ID, hindi naman niya na-bypass, ganun. There's no other way para mabuksan yung device kasi pinaglaruan to ng bata tsaka na-declare nila na parang nawala, ganun. Naharap nila bigla. Ngayon ganun pala sa iPhone, yung dati may iPad din ako eh. Kaya alam ko yung mga inire-reset, yung madali lang yun i-connect lang sa yun eh. Tapos sisingilin niya 1,200, di naman niya na-bypass. Ganun yung nangyari doon. Ngayon ikaw pumusap na gano'n, tatagal tayo niyan. Kinuha ko na yung yung iPhone, binigay ko na doon sa kaibigan ko. Bumaba na kami. Tapos nung nasa escalator kaming ganun
may biglang humablot sa kamay ko. Napakahigpit. Ay, sino ka ba? Kakong ganun. Siya daw yung technician doon sa taas. Ay, huwag mo akong hablutin. Kakong ganun, dead. Ayaw niya akong bitawan. Winasiwas yung kamay ko na ganyan. Kaya lang siya bumitaw. Tapos, ang naalala ko sa dati nung mayroong nandukot kasi sa akin doon kapag daw may nangyari na ganun, ang turo sa akin ng guard, kumaway ka kaagad para ma-caught mo yung attention ng mga guard. Ngayon, medyo lousy yung mga guard doon. Yung kami pa nga lumapit na ganun eh. Sabi ko, na-scam po kami ng technician sa taas, kakong ganyan. Ayaw akong bitawan na gano'n, hinablot ako dito sa daan, sabi kong gano'n. Kasi wala naman sa akin yung phone. At saka hindi rin naman ako yung magbabayad, yung kaibigan ko, ba't ako yung hinablot? Ngayon, tinawag kami doon sa customer service sa taas, papataas kami gano'n. Nagpapakilala na ako sa kanya, baka kasi, just in case, baka napanood na niya ako, nagbablog ako, vlogger ako, kakong ganyan. Tsaka nurse ako. Nagpapakilala na ako sa kanya, baka ako, hindi na niya palakihin na gano'n. Ngayon, nandun na kami, sabi ko, pinicturean ko yung nila eh. Pinicturean ko yung pwesto nila. Kaya hindi ko nakapapakita yung mukha, parang safe naman tayo, hindi siya mabash or what. Umakyat na kami sa taas. Siya naman palihim ko na, yung kinuhanan ko din siya, yung mukha niya. Parang meron akong record. Kaibigan natin yung isang manager doon sa malaking mall na yon. Tapos tinanong ko nga kung nandun, napapag-out na ng 6, kaya kami yung yung nag-explain nung nangyari doon. Maling-mali ka ako yung mga hablot ka kasi madali naman ako kausap. Kung pwede na ba bibigay yung kalahati, hindi man lang siya nagpakilala muna na ako yung technician sa taas, yung ganun. Maawa pa sana kami, hindi na kami naawa. Biglang hinablot ako sa kamay eh. Namula yung kamay ko kanina, tapos namumula lang yan kanina, namumula. Nung nag-uusap kaming ganun medyo mataas din yung boses niya. Ako rin kasi, parang naagrabyado kasi ko, kaya malakas din yung boses ko kanina. Sabi kong ganun ako dapat, wala kang karapatang manakit, kakong ganun. Dapat tumawag ka ng guard. Tapos tama yung sinabi doon sa customer service na dapat hindi daw binibitin yung item, hindi daw pineprenda. Ganun kasi yung ginawa nila, yung parang nananakot. Yung pipilitin kang bayaran kahit di naman nila nagawa yung service. Yung card na binayaran, nakasaksak pa doon sa outlet. Ngayon hindi naman ako pwedeng magsinungaling. Kaya sabi nung kaibigan ko, opo, hindi nila binigay yung item kahit binayaran na. Balak pa nila singilin yung 1,200, kinabit lang sa iTunes, ni reset. Hindi naman natupad yung iba-bypass na para yung sabi pa niya kaya kami nag-agree na iwan ko kasi nag-aalin lang iiwan ko ba dito kawawa yung kaibigan ko, hindi kasi parang mahina rin yung loob niya makipag-usap sa mga ganon. Kung ang nabiktima nila mahina magsalita, tapos hindi kayang bawiin yung device, iprenda pala nila, tatakot-takotin na rin customer. Ganun pala daw doon. Sabi nga nung kaibigan ko dito, yung best friend ng kapatid ko, kasi nagtrabaho rin siya doon Meron nga daw ganun mga modus doon. Yung tatakot-takutin yung customer para magbayad. Dapat itigil yung ganun. Kung hindi lang ako matapang-tapang, malakas din kasi boss ko kanina nagpapakilala na ako hindi naman ako basta-basta. Professional tayo Sabi ko nurse ako kuya, magiging pasyente. Sabi ko pang ganun magiging pasyente rin kita, bilog ang mundo, akong ganun. Binabastos-bastos ako dun sa harap ng mga manager na gano'n. Hindi ko ako sisirain yung pangalan ko sa halagang ganyan. At saka hindi naman sa akin yung phone. Tinutulungan ko lang yung kaibigan ko na ipabukas yung iPhone. Sayang kasi. Malinaw rin kasi yun. Ako nga hindi. Nagbabalak nga rin ako bumili ng iPhone pala. Stress pala. Lalo kapag yung nawala na gano'n. Hindi mo siya mabubuksa kapag nakalimutan mo na yung Hindi basta-basta, hindi tulad ng Android, di ba? Yung ginagamit ko pang vlog, itong Tecno Camon 20 Pro. Pero bala ko ring bumili just in case yung iPhone nga na higher unit. Pinicturean ko din yung technician nga na yun, galit na galit sa akin. Pero hindi naman akin yung phone. Ako yung parang spokesperson lang, sinutulungan ko nga yung kaibigan ko nga. Dahil soft-spoken kayo, baka madaling maloko. Kaya kayo kapag nagpapagawa kayo ng item, dapat babantayan nyo pala. Baka kasi iniiba-iba na o binabawasan na yung pyesa noon. Tapos biglang lumayas yung lumayas na, umuwi na yung technician. Tapos nagpapanggap na umuwi na 7:30 nakauwi na nung pasado alas 8 na nung nangyari yung malyari nung pumunta kami doon, hindi pa yari.
Nandun lang pala sa escalator, sinalubong kami. Ako pa yung hinablot. Tapos ano, ayaw niya talagang ano, ang dinidemand niya, mag-sorry daw ako. Ba't ba, bakit ka ako magso-sorry? No, kung ganun, ikaw ang nanakit. Maling-mali ka ako yung mananakit ka na ganun. Ba, hinablot ako din, nakakahiya yung ginawa sa akin na yun Isang malaking mall, ano, dito sa Cabanatuan. Ako pa naman yung isa sa mga endorser nun. Abay, nandun kanina yung mga sikat na vlogger, binabati tayo. Sila Mama Cool, Papa Cool, hello. Mga vlogger na sikat dito sa Cabanatuan yan. Mga kaibigan natin. Isa rin ako sa mga vlogger na endorser nung ano mall. Tsaka kaibigan natin yung manager na napakabait. Meron palang mga ganun na modus doon. Kaya tinawagan ko rin yung kaibigan kong manager at kinuwento ko. Bukas daw malalaman yung action nila kung ano. Ang sinasuggest pa nga nung yung malaking mall na yon, sabi nga daw namin, diretso daw namin ng barangay. Buti nga kamo tinigilan kami nung yung technician na yun. Noong una nga pinupuri ko, sabi ko, kababait nyo ka ako nung una, mga nakangiti kayo. Tapos kayo, kababait nyo. Nung pagbalik ka ako namin, yung tindere, nakasimangot na. Napansin ko yung disposition, di naman tayo kakotanga. Nurse tayo, alam natin yung sa psycho na ganyan Abay, nung dumating kami, yung iba na yung disposition na nagtitinda, parang, parang, na siya, yung, tawag doon? Yung parang iwas pusoy, meron palang, hindi nayari doon sa pinapagawa namin. Tapos, ang balak, yung parang naka-inventory na daw wala naman kami nakuwang item Yung item na binayaran namin, hindi naman din binigay. Ano pa hinahabol nila, yung 1,200 kaya, inireset lang sa iTunes. Pinabigyan ko naman sa kaibigan ko ng pang merienda or pakonsuelo do sa labor. Abay, okay na yun siguro. Nung pinakita ko lang yung dumudugo kasi yung bumaon yung kuko niya dito sa kamay ko, pinicturean ko kanina. Kaya siguro parang nakita niya rin na wala rin siyang laban kapag yung nagharap-harap kami sa barangay nanakit siya. Physical na-physical siya Hindi siya tumawag nung guard at yun dapat abay mas may alam pa yung customer sa gagawin kaysa dun sa tenant. Kaya mag-ingat ang lahat kapag yung nagpapagawa ng device doon na lang sa kakilala nyo or magpasama kayo doon sa may alam. Abay maloloko kayo buting na lang kami di naman tayo basta-basta. Abay kapag alam nating may mali paglalaban natin syempre. Maraming salamat nga pala sa customer service nung mall. At kanina, ingal ako nag-explain ako kalakas na lakas din ng boses kasi nung matapang talaga siya. Talagang nilalabanan ng customer. Binigyan pa ako ng tubig nung yung manager doon sa customer service. Thank you so much. Hingal ako kanina. Galing pa kami nanood ng horror kaya grabe yung kabog ng dibdib ko kanina. Ganda nun sa lubong nung 2024 roller coaster ride agad.